Magandang hapon sa inyong lahat, mga giliw naming tagapaginig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dulang Love and Memories. Patuloy na hinihingan ng pera si Manny ng buntis na babae dahil hindi niya makumbinsi na pakasalan ito. Nagdesisyon na magbabayad na lang at hindi na raw guguluhin si Manny kailanman. Kaya pinagbigyan niya. Masakit sa kanya ang nangyari. Kaya humingi ng tulong sa akin si Manny. Tinanggap ko tuloy ang kanyang iniaalay na pag-ibig. Minsan, nang ihatid ako sa bahay, ay Delia, may relasyon na tayong dalawa ngayon. Kaya pwede ko na sigurong kausapin ng mga magulang mo. Importante lang kasing sasabihin ko sa kanila. Ha? Ibig mong sabihin, ikaw na ang magsasabi sa kanila na may relasyon tayong dalawa, ganun ba? Oo, Delia. At sana pumayag sila sa gusto kong mayari na magpakasal na tayo. Sige na. Pagbigyan mo ng kahilingan ko. Pero Manny, hindi pa ako handa na mag-asawa dahil sinusuportahan ko pa ang aking mga magulang. Huwag ka lang mag-alala sa kanila. Ako nang bahala magbigay ng suporta sa kanila. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Kung ganon, kausapin mo muna ang mga magulang ko. Kung papayag sila, saka ako magdidesisyon. Pero ang hiling ko sana, bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para pag-isipan ang bagay na yan. Sige. Pero pag pumayag ka, pumayag ang mga magulang mo sa gusto kong mayari. Payag ka na rin ba na magpakasal tayo? Kung ano man ang magiging desisyon nila, sang-ayon ako. Sige, sandali lang ha. Tatawagin ko sila. Nandoon sila sa kwarto. Diyan ka lang. Inay, nasaan po si Itay? Si Manny nandoon po sa salas. Gusto kayo makausap. May importante yatang sasabihin sa inyo. Ay, paano ba ito? Hindi pa umuwi ang tatay mo na nakipagbarites. Di bale, ako na lang aharap sa kanya. Saka ko na lang sabihin sa Itay mo. Inay, bago kayo sana lalabas, magpalit muna kayo ng damit at magsuklay kayo. Dahil parang nanggaling kayo dun sa labas, o tignan nyo yung buhok nyo. Ay, oo, Delia. Teka, baka gusto niya kami kausapin para sabihin na may relasyon na kayo. Totoo ba yun? Baka gusto nang mabanhikan. Hindi ko po alam, Inay. Kung sakaling yun ang sasabihin sa inyo, payag na ba kayong pakasalan niya ako? Anak, kung mahal mo siya, bakit hindi? Payag na kami dahil hindi ka maghihirap sa buhay dahil may kaya siya at pati kami ng Itay mo makikinabang sa ginhawa sa buhay. Kaya niya kami gustong kausapin at kaya rin niya kami suportahan. Sa bagay, pwede naman niyang sinasabi niyo. Kaya lang si Itay, ano kayang desisyon niya? Papayag kaya siya na si Manny ang magiging manugang ninyo? Dako, anak. Siguradong matutuwa ang Itay mo. Pag sabihin mo na mamamanhi ka na si Manny dahil siyang gusto niya para sa iyo. Sige na, Inay. Magpalit kayo ng damit at magsuklay. Lumabas na kayo dahil naghihintay si Manny dun sa salas. Sige na po. I'm so
Bakit ngayon ka lang umuwi, Ikong? May bisita tayo kanina na gustong kumausap sa ating dalawa, pero wala ka. Kaya sa akin na lang sinabi ang sadya niya. Sino ba ang taong yon na may sadya sa atin? Sana bumalik para malaman ko kung anong gusto niya. Alam mo, Iko, may relasyon na sila ni Delia at gusto niyang pakasalan si Delia. Ako, pumayag na. At ikaw, ay hindi pa alam, di ba, kung payag ka. Di ba sinabi ko na sa'yo noon na gusto ko siyang maging manukang? Kaya kahit wala ako dito, sana sinabi mo na gusto ko siya para sa ating anak. Swerte na ni Delia dahil pakakasalan siya ng boss niya na may kaya. At makikinabang din tayo sa ginhawa ng buhay na makakamit ni Delia. Dako, sinasabi ko na nga ba Dabukag ang pera, Ikong. Hindi natin alam kung ano ang desisyon ni Delia. Huwag ka nang maarte. Dumating na ang magandang kapalaran ni Delia. Ha? Bakit di natin sunggaban para maging maginhawa rin ang buhay natin? Ay, Ikong, dapat din natin na malaman ang desisyon ni Delia kung payag din siya na pakasal kay Mate dahil siya ang makikisama at di tayo. Naintindihan mo? Sige, ikaw na ang bahalang magtanong kay Delia kung anong desisyon niya. Pero alam ko na papayag siya dahil isinama dito ang boss niya. Ang Yan. ibig sabihin, payag na siya. Yan ang hindi ko alam. Kaya dapat nating malaman kung ano na ang desisyon ni Delia. Huwag mo siyang diktahan, ha, para hindi siya matuliro at makapag-isip siyang mabuti kung payag na pakasal sa boss niya. Sige, ako naman ang kakausap sa kanya. Kailangan natin ang sumuporta sa ating pamumuhay. At si Manny ang sagot sa ating kahirapan. Kaya dapat nang pumayag si Delia na magpakasal kay Manny. Delia, pumayag ng itay mo at inay mo sa hiling ko sa kanila. Ikaw lang ang hinihintay kung payag ka o hindi. Alam mo, may isang makulit din na gaya mo. Yung dating nanligaw sa akin, sinabi ko na wala akong gusto sa kanya. Pinipilit pa rin ang sarili. Ha? Hindi kung ganun, kailangan natin magpakasal. Baka may plano pang balikan ka nun. Oo naman, dahil sinabi ko na lalayo siya at mag-abroad. Pag nakaipon, babalik daw dito. Wala pa akong asawa daw. Itutuloy pa rin ang paliligaw sa akin. Alam mo, masama pa ang loob. Yun naman pala May balak pa siya. Kung mahal mo ako, Delia, umayag ka na para hindi ka na maagaw sa akin ng iba. Lalo na yung naligaw sa'yo nun. Oo na, sige na. Para mapanatag na yung kalooban mo. Sige, papayag na ako na magpakasal sa'yo. Totoo. Pumapayag ka na, Delia. Hindi ka ba nagbibiro? Pinasaya mo ako. At pumayag ka na matupad ang aking pangarap sa buhay. At ikaw ang magiging kasama ko habang buhay. Kaya kailangang maihanda na ang kailangan para sa ating kasal. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Parang panaginip ang lahat sa isang iglap na bago ang buhay namin ni Inay at Itay dahil kay Manny. Masaya na ang buhay namin ngayon at kontento na rin sila dahil natikman din ang kaginhawaan sa buhay nila. Ganito pala ang may asawa. Napakasaya ko sa piling ni Manny. Lahat ng luho ko na ibibigay niya.
gaya ng pangako niya na magiging masaya ang buhay ko. Salamat po, Diyos ko. Sana hindi magbabago ang aking asawa dahil siya ang kapiling ko habang buhay. Ano ang masasabi mo ngayon, anak? Lahat ng di natin natikman sa buhay ay naibigay ni Manny sa atin. Ay, nako. Napakasaya mo, Iko, ga. Dahil natupad ang pangarap mo na maging manugang si Made na may kaya sa buhay. Sana naman ay magpasalamat ka rin sa Diyos sa mga biyaya na nakamtan natin. Hindi ko yan nakakalimutan, anak. Dahil ang hiling ko sa kanya ay naibigay sa akin. O, tignan mo. Wala na tayong problema sa ating pamumuhay. Dahil ang manugang natin ang sumusuporta sa atin. Oo ga, Ikong. Pero ikaw naman, sinasayang bang perang binibigay niya sa atin? Lagi ka raw naglilibre sa mga kumparin mo. Baka mamihasa sila sa ginagawa mo. Siyempre naman. Kailangan kong ipakita ngayon na kaya ko ring maglibre. Dahil noong wala tayo, ay hindi sila naging maramot sa atin. Tinutulungan nila tayo, di ba? Oo, alam ko yan. Pero wag na sobra. Lagi kang humihingi kay Bade. Hindi ka nadahiya sa kanya. Pinapakain na nga tayo Para sabihin ko sa iyo, anak, kusang loob na nagbibigay sa akin. At sinabi niya, dapat na tayong magsaya at gawin ang gusto natin. At bilhin kung anong gusto habang narito pa tayo sa ating mundo. Ganun pala. Kaya lagi kang dalang tinatawag ng kumpare mo at mga kainuman mo dyan sa tindahan ni Imag. Tiba-tiba siya sa inyo. Huwag ka nang mainggit. Kung gusto mo, mag-shopping ka at maglibang para hindi ka naiinip dito sa bahay. Isama mo rin ang iyong mga kumare. At alam mo, ang dami kong nakikita na dalang pera ni Manny dito sa bahay. Di ko alam kung ibinibigay kay Delia yun. Aha! Bakit nagdadala ng pera dito? Dapat ideposito niya sa bangko. Baka may makaalam na marami siyang pera dito sa bahay niya. Delikado. Baka may magtangka na magnakaw dito sa bahay. Ay nako, natatakot ako. Ayun si Manny. Parang may hinihintay siya. Sino kaya? May mga lalaking dumating at kinakausap si Manny. Pinapasok ni Manny at pumunta sila doon sa may bodega. Anong gagawin nila doon? Bakit bigla na lang akong kinabahan? Teka, lumabas na yung lalaki at may kinuhang armas sa bodega. Anong ibig sabihin nun? Saan sila pupunta? Ayun, umalis na ang mga lalaki. Sumakay sila sa van at naiwan si Manny. Kailangan malaman ko kung ano ang nakatago dun sa bodega. Mabuti pa, humiga muna ako at kunwari na natutulog ako. Baka papasok dito si Manny. Bukas, aalamin ko kung ano ang nasa bodegang yon. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala
Oh, Delia anak, nandito ka pala sa salas. Parang may iniisip ka yatang problema. Wala po, inay. Kaya lang, ang hirap pala ng ganitong kalagayan dahil naiinip ako dito sa loob ng bahay. Wala akong ginagawa. Ay, syempre, hindi na gaya ng dati na mahirap ang buhay natin. Kaya huwag mo nag-isipin. Kailangan na mag-isip ka ng paraan na gagawin mo para malibang ka. Paano ako maglilibang, inay? Hindi naman ako pwedeng lumabas ng bahay na mag-isa. Hindi naman kami nagkikita at nagkakausap ng mga kaibigan ko. Sigurado, inay, nagtatampo na sila sa akin. Sana anak, ay huwag mong suwayin ang asawa mo. Dahil kapakanan mo ang iniisip niya, baka lumabas ka ay pag-interesan ka pa ng masasamang tao kung malaman na asawa ka ng isang negosyante. Hindi bali, inay. Sasabihin ko kay Manny mamaya na pupunta tayo sa bayan at mag-shopping tayo. Maglilibang sa mga magandang tanawin. Ay, nako, hindi ako pwede, anak. Dahil mahina na ang tuhod ko at mabagal na akong lumakad. Ang itay mo, sigurado na matutuwa yon kung mag-shopping kayo. Ang daming alam na pabibili sa iyo. Basta ibilim na lang ninyo ko ng makakain pag uwi ninyo. Sige po, inay, kayo ang bahala. Pero sana lumabas din kayo para makapag-exercise. O di lalakas ang katawan ninyo. Ay, hayaan mo na yan, anak. Dahil hinihingal na ako pag lumakad ako sa medyo malayo. Ay, teka nga pala. Alam mo ba na may dinadalang maraming pera dito sa bahay ninyo si Bade? Ha? Hindi ko alam yan, inay eh. Dahil ang lahat ng kinikita ng negosyo ay dumiretso na sa bangko. Alam naman natin, inay, ang panahon ngayon. Delikado. Lalo na ang pera ang pinag-uusapan. Kaya dapat mag-ingat sa pagdala. Puyat si Manny kagabi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Dahil pag umaalis naman, hindi nagpapaalam kung saan siya pumupunta. Lagi niyang kasakasama ang mga kalalakihan na yon. Kayang ginagawa nila sa labas. Hindi bale. Tatanungin ko na lang siya paggising niya. Ha? Sino kayo? Bakit kayo pumasok dito, ha? Sino kayo? Mga pulis kami. Ha? May suswalan kami para halugugin dito. Ang bahay ninyo. Ano? Manny! Manny! Gumising ka! May mga pulis! Manny! Pulis? Manny! Anong kailangan ninyo? Hanapin lang namin ang droga na itinago dito sa bahay ninyo. Ano? Hindi. Walang droga rito eh. Umalis na kayo. Tumahimik ka muna. Men! Halugugin ninyo ang buong kabayan. At kung talagang wala kayong tinatago, maabsulto kayo. Sige na, men! Halugugin na lahat ng sulong ng bahay! Yes, sir! Wala akong magagawa, Manny. Mabigat ang kaso mo. Nakuha ng mga pulis ang mga droga doon sa budika. Hindi ko akalain na sangkot ka sa sindikato ng droga. Hindi ako drug lord. Delia, maliwala ka sa akin. Ilabas mo ako dito. Wala akong kasalanan. Binibintang nila sa akin. Tulungan mo ako. Kumuha ka ng magaling na abogado. Ayoko makulong. Manny, positibo ka rin na drug addict at pusher. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Delia. Huwag mo sana akong pabayaan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Manny. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan.
Akala ko noon, naging maswerte ako sa naging asawa ko. Yun pala, sangkot sa sindikato ng droga. Nabilang ko siya. Dahil mahal ko siya, lagi kong dinadalaw at pinalalakas ang loob para hindi makaisip na magpakamatay na laging sinasabi niya noon sa akin. Hindi raw siya makakalabas ng piitan. Dahil asawa ko siya, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Delia. At dyan na po nagtatapos mga kaibigan ang lihim kasaysayan na pinadala ni Delia. At naway, kinapulutan ninyong aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming isa sa dula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.